Sa gitna ng masukal na kagubatan ng Baryo San Roque, nananahan ang pamilya ni Clarissa. Siya ay dalagang may kagandahang tila hindi nababagay sa putikan at pawis ng bukid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin, at ang kanyang boses ay tila himig ng isang anghel. Ngunit ang kagandahang ito ay naging sumpa. Isang gabi, biglang dumagsa ang mga manliligaw na hindi taga roon. Mula sa mga itim na karwahe at mamahaling sasakyan, bumababa ang mga lalaking tila galing sa mga pamilyang aristokrata. Ngunit ang mga matatanda sa baryo ay nagsimulang magsipag-atras at magkulong sa kanilang mga bahay. May kakaibang amoy na dala ang hangin. Isang amoy na pinaghalong pabango at lansa ng sariwang dugo. Tatlo ang namumukod-tangi sa mga manliligaw. Si Don Ricardo, ang laging may dalang mamahalin alahas. Napansin ni Clarissa na tuwing ngumingiti ito, ang kanyang mga gilagid ay masyadong mapula at ang kanyang mga kuko ay tila hindi matabas-tabas sa talas. Si Samuel, ang makata. Binibigkas niya ang mga tula ng pag-ibig sa ilalim ng bintana ni Clarissa. Ngunit ang kanyang boses ay may kasamang kaaibang huni ng ibon. Isang tiktik na tila nang gagaling sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Si Mateo, ang pinakamalakas. Nag-aalay siya ng sako-sakong karne na anyay galing sa kanyang sariling rancho. Ngulit ang karning iyon ay hindi kailanmang nilalapitan ng mga langaw. Sa malayo, sa ilalim ng puno ng kawayan, laging nakamasid si Elias. Siya ang tanging manliligaw na walang dalang ginto o karne. Ang tanging dala niya ay isang matalas na tingin at isang babalang hindi masambit-sambit. Isang gabi, habang kumukuha ng tubig sa balon si Clarissa, biglang lumitaw si Elias. Hinawakan niya ang braso ng dalaga. Malamig ang kanyang balat, ngunit may init sa kanyang mga mata. Clarissa, kailangan mong umalis bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Bulong ni Elias. Ang mga lalaking iyon, hindi sila narito para sa iyong puso. Narito sila para sa iyong buhay. Bakit ka naninira, Elias? Dahil ba wala kang maibigay sa akin? Sagot ni Clarissa, bagaman nanginginig ang kanyang tuhod. Wala akong maibigay dahil ang lahat ng mayroon ako ay kinuha na ng aking lahi. Pag-amin ni Elias. Ako ay isa sa kanila, Clarissa. Isang aswang. Ngunit ang puso ko ay tumitibok pa rin bilang tao dahil sa iyo. Ang mga manliligaw mo ay isang hukbo ng mandaragit. Nagkasundo silang gawin kang piging sa darating na Biyernes. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Ang langit ay naging kulay dugo. Sina Ricardo, Samuel at Mateo ay pumanhik sa bahay ni Clarissa. Sa pagkakataong ito, hindi na sila kumatok.
Winasak nila ang pintuan. Nakita ni Clarissa ang pinakamatinding bangungot. Ang mukha ni Ricardo ay nahati. Lumabas ang isang mahabang dila na tila uod. Si Samuel ay nagsimulang magbaklas ng kanyang katawan. Ang itaas na bahagi ay lumipad habang naiiwan ng mga bituka sa sahig. Si Mateo naman ay naging isang dambuhalang aso na may pulang mga mata. Panahon na, magandang Clarissa. Ang ugong ng boses ni Mateo. Ang iyong dugo ay magbibigay sa amin ng lakas para sa susunod na 100 taon. Bago pa man makasunggab ang mga halimaw, isang malakas na dagundong ang yumanig sa bahay. Si Elias ay pumasok. Ngunit hindi na siya ang payat na magsasaka. Ang kanyang anyo ay naging isang mandirigmang aswang. May malalapad na pakpak na parang sa agila at mga kukong kasing talas ng espada. Hindi niyo siya mahahawakan, sigaw ni Elias. Nagkaroon ng madugong engkwentro. Nilabanan ni Elias ang 3 niyang kalahi. Kinagat niya ang leeg ni Mateo habang sinasangga ang matutulis na dila ni Ricardo. Bawat kalmot sa kanyang katawan ay tiniis ni Elias. Ang bahay ay napuno ng itim na dugo at ingay ng mga nababaling buto. "Bakit, Elias?" sigaw ni Samuel habang lumilipad sa paligid. "Bakit mo kami tatraydurin para sa isang hamak na tao?" Dahil ang pagiging tao ay wala sa dugo, kundi nasa pag-ibig. Tugon ni Elias, bago niya hinablot ang puso ni Samuel mula sa lumilipad nitong katawan. Nang magmula ang unang sinag ng araw, ang mga natitirang aswang ay mabilis na nagsitakas patungo sa kailaliman ng gubat. Dala ang kanilang mga sugat at pagkatalo. Naiwan si Elias sa sahig, duguan at unti-unting bumabalik sa anyong tao. Ang kanyang mga sugat ay masyadong malalim. Lumapit si Clarissa at kinalong ang ulo ng lalaking nagligtas sa kanya. "Elias, bakit mo ginawa ito? Maaari kang mamatay," iyak ni Clarissa. Ngumiti si Elias, isang ngiting punong-puno ng kapayapaan. "Mas mabuting mamatay bilang tagapagtanggol mo kesa mabuhay bilang halimaw na kakain sa iyo. Umalis ka na sa baryong ito, Clarissa. Hanapin mo ang liwanag." Sa isang iglap, naging abo si Elias nang tamaan ng direktang sikat ng araw na tila isang sakripisyong tinanggap ng langit. Lumipas ang mga taon. Si Clarissa ay nanirahan na sa bayan, malayo sa mga aswang ng San Roque. Ngunit gabi-gabi, sa tuwing umiihip ang hangin, tila nararamdaman niya ang isang mainit na yakap sa kanyang likuran. Sinasabing sa tuwing may magtatangkang manakit kay Clarissa, isang itim na anino
ang laging lumilitaw para siya ay protektahan. Ang pag-ibig ni Elias ay hindi natapos sa kamatayan. Siya ang naging aninong bantay, ang aswang na tinalikuran ang kanyang gutom para sa isang walang hanggang pangako. 10 taon nang lumipas. Si Clarissa ay hindi na ang mahiyaing dalaga mula sa baryo San Roque. Ngayon, isa na siyang matapang na babaeng naninirahan sa gitna ng magulo at maingay na Maynila. Akala niya, sa paglipat niya sa lungsod na puno ng kuryente at semento, maiiwan na niya ang mga anino ng nakaraan. Ngunit ang mga aswang ay hindi lamang nananahan sa kagubatan. Natuto silang sumabay sa agos ng panahon. Nagsuot sila ng mga mamahaling suit. Nagtrabaho sa matatayog na gusali at naging bahagi ng lipunan. Ang hukbo ng mandaragit ay hindi namatay. Sila ay nagpalit lamang ng balat. Isang gabing maulan, habang naglalakad si Clarissa pauwi mula sa trabaho, naramdaman niya ang isang pamilyar na kilabot. Ang hangin ay biglang naging malansa. Isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tabi. Bumaba ang salamin nito at laking gulat ni Clarissa nang makita ang isang pamilyar na mukha. Si Mateo. Kalahati ng kanyang mukha ay sunog at may malalim na pilat. Ang alaala ng pakikipaglaban niya kay Elias noon. Matagal kaming naghanap, Clarissa. Ang nakakangiting boses ni Mateo. Akala mo ba ay ganun na lamang kadali ang takasan ang mga katulad namin? Ang utang sa dugo ay binabayaran ng dugo. Mabilis na tumakbo si Clarissa patungo sa isang madilim na iskinita. Hawak-hawak niya ang isang maliit na medalyon na nakasabit sa kanyang leeg. Sa loob nito ay hindi litrato ang laman, kundi ang abo ni Elias na kinuha niya sa nasunog nilang bahay noon. Elias, kung nasaan ka man, kailangan kita. Bulong niya habang naririnig ang pagaspas ng mga pakpak sa itaas ng mga gusali. Biglang uminit ang medalyon. Isang itim na usok ang lumabas mula rito at bumuo ng isang anino sa harap ni Clarissa. Hindi ito tao at hindi rin ito ang Elias na kilala niya. Ito ay isang espiritu ng mandirigma, isang aninong may naglalaglab na gintong mga mata. Lumitaw si Ricardo at Mateo mula sa kadiliman. Ngayon, mas malakas na sila. Si Ricardo ay may mga mekanikal na kuko, habang si Mateo naman ay nag-anyong isang dambuhalang aso na ang balat ay kasing tigas ng semento. Wala na ang iyong tagapagligtas, Clarissa. Abo na lang siya, sigaw ni Ricardo. Ngunit ang anino ni Elias ay sumigaw, isang tunog na hindi naririnig ng tenga kundi nararamdaman ng kaluluwa. Sumugod ang anino. Ang bawat suntok ng anino ni Elias ay naglalabas ng liwanag na tila kidlat. Sa gitna ng mga skyscrapers, nagkaroon ng labanang hindi nakikita ng mga ordinaryong tao.
Ang mga aswang ay tumitilapon sa mga pader habang ang anino ni Elias ay tila isang pader na hindi matitibag sa harap ni Clarissa. Sa gitna ng bakbakan, na-realize ni Clarissa na hindi lamang siya basta biktima. Ang dugo niya na siyang gustong makuha ng mga aswang ay may taglay na kapangyarihan dahil sa sakripisyo ni Elias noon. Kinagat ni Clarissa ang kanyang daliri at idiniit ang kanyang dugo sa medalyong hawak niya. "Elias, tanggapin mo ang aking buhay, maging isa tayo." Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa eskinita. Ang anino at si Clarissa ay naging isa. Si Clarissa ay nagkaroon ng mga pakpak na gawa sa usok at mga matang kasing liwanag ng araw. Sa isang malakas na kumpas ng kanyang kamay, ang mga aswang ay naging alikabok ng tamaan ng purong enerhiya ng pag-ibig at puot. Nang matapos ang laban, bumalik ang lahat sa normal. Ang Maynila ay nanatiling maingay, walang malay sa nangyaring digmaan sa dilim. Si Clarissa ay nanatiling tao, ngunit alam niyang hindi na siya nag-iisa. Si Elias ay hindi na lamang anino sa gubat, siya na ang tibok ng puso ni Clarissa. Sila ay naging mga bantay ng gabi, ang mga nilalang na humaharang sa mga aswang na nagtatangkang manira sa lungsod. Sa bawat madilim na kanto ng Maynila, kapag may nararamdaman kang malamig na hangin at nakakita ka ng isang babaeng may gintong mga mata, huwag kang matakot. Hindi siya ang mandaragit. Siya ang proteksyon laban sa mga tunay na halimaw.